Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito na, mga kababayan. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, idikit muna natin yung mic natin. Alam nyo, sa totoo lang, ang cute ng mic ko. Maliit lang siya, dikit mo lang. Ito na, mga kababayan. Hanapin natin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nababahala sa impeachment. Kung naalala nyo mga kababayan, sabi kasi ni Vice President Sara Duterte na impeachable offense daw ang ginawang pag-aresto kay ex-President Duterte at pagpapakulong. Posible daw na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Ang lakas ng loob ni Sara magsabi na ma-impeach daw si BBM, samantalang siya naman ang ka-impeach-impeach. Anong dahilan para impeach si BBM? Ipakulong ang kriminal? O i-impeach si Sara na nagnakaw sa pera ng bayan? Paki-comment pa nga kababayan, kung kayo ang tatanungin ko, sino ang karapat dapat ma-impeach? Si BBM na pinakulong si Digong na kriminal na pumatay ng 30,000 katao according sa pag-utos na hindi dinaan sa due process? Or si Sara Duterte i-impeach dahil sa pagnakaw niya sa pera ng bayan na tinatawag na confidential fund na hindi niya kayang ipaliwanag at binigyan niya ito ng mga pangalan na nagmula sa Chichirya, Team Dudong, Team Piuna, Team Grocery, at team, ano ba yon? Basta, yun na yun. So sino ba ang dapat ma-impeach? Si Sara o si BBM? Si BBM, ginampanan niya lamang ang kanyang trabaho sa pagsunod sa batas. Para ipakulong ang taong nagkasala. Samantalang si Sara hindi daw ma-impeach kasi nga daw may resibo naman daw ang kanyang confidential fund. Pero pag hinanap mo ang tao na tumanggap ng confidential fund, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So ito, pakinggan natin. Hindi nababahala si Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing impeachable offense daw itong pagka-aresto kay Digong at pagpapakulong sa ICC. Ito po. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turn over sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FERRD ang jurisdiksyon ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Sa isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyo naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ng ICC. Narinig nyo mga kababayan? Para daw hihina ang kaso ni Digong sa ICC at para mapauwi siya ay mismong boses ng gobyerno ng Pilipinas. Narinig nyo? Para mapahina ang kaso ni Digong at may possibilityng makauwi siya sa Pilipinas ay mula pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito lang mga kababayan, hindi ko lubos maisip, ako po'y nagtataka. Na alam naman ni Sara na para makauwi ang tatay niya ay sa papamagitan lang ni BBM. Si BBM lang po ang tulay na makapagsabi na hindi po nyo pwedeng ikulong si dating President Duterte. Boses ng gobyerno ng Pilipinas na kapag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon ang ICC, mapapauwi si Digong.
boses lang ng gobyerno ng Pilipinas ang magpapawalang bisa sa kaso ni Duterte sa ICC. Ang problema lang, paano sila tulungan ni Pangulong Bongbong Marcos at paano sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na si Duterte ay walang kasalanan at walang jurisdiksyon ang ICC kung mismong si Sara araw-araw tinira si BBM. Araw-araw binanatan ng mga trolls. Diba? Narinig nyo naman, no? Ulitin ko ha, mga kababayan. Ulitin ko ang sabi sa balita. Eto ha. Sa isyu naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ng ICC, sagot ni Jose Castro. It has been said many times. Pahayag lang ng gobyerno. Pahayag lang ng palasyo. Si BBM mismo magsabi na walang jurisdiction ng ICC, pwedeng iuwi si Digong sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan, kung kayo bang nasa katayuan ni Bongbong Marcos Jr., naisin mo ba na sabihin na walang jurisdiction ng ICC kung araw-araw kang binabastos ng mga Duterte? Tanungin ko kayo mga kababayan, kung kayo ang nasa katayuan ni BBM at kung ako ang nasa katayuan ni BBM, sabihin ko ba na walang kasalanan si Digong? Sasabihin ko ba na walang jurisdiksyon ang ICC? Nahurihin si Digong at ikulong dyan? Kung araw-araw kang sinasaksak patalikod? Kung araw-araw kang binababoy? Kung araw-araw kang pagtatawanan ng mga bobong DDS? Kay BBM lang pala para makauwi si Digong ang problema, paano pauwiin ni BBM at paano sabihin ni BBM na walang kasalanan si Digong at walang rights ang ICC na ikulong si Digong dyan at pabalikin sa Pilipinas kung mismong ang mga Duterte ayaw magbaba ng pride? Diba? Wala po akong live kahapon po kasi nga kakauwi lang po namin galing Singapore. Kaya medyo napagod. Diba? Kung ako kay BBM, kung kayo ang nasa katayuan ni BBM, syempre sasabihin ko, manigas ka dyan, putang inamong Digong ka. Diba? Ikaw ba naman, tanungin ko kayo mga kababayan, meron pa ba kayong nararamdamang awa sa tao na araw-araw kang sinasabihang bangag? Diba? Meron ka pa bang natitirang awa sa taong sasabihan kang adik, weak leader? Meron ka pa bang natitirang awa sa mga Duterte na mismong bigas 20 pesos sasabihin pagkain ng hayop, hindi pang tao? Diba? Miguel, shoutout po si Roger Aricato. Kung ako nasa katayuan ni BBM, di na, manigas ka dyan. Uwi ka dito, pantay pa may bulak sa ilong na kagarapon. Kung tutuusin nga alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung tutuusin, mga Duterte po ang nagpapagulo sa ating bansa. Wala ka namang narinig dyan na grupo ni Leni Robredo na naninira kay Marcos. Wala ka ring narinig dyan na grupo ni Trillanes na naninira kay Marcos. Grupo ni Risa Hontiveros. Grupo ni Laila de Lima. Wala. Bakit? May nanggugulo bang MILF, MNLF? May nanggugulo ba dyang NPA? Wala. Bagkus ang tanging nanggugulo lang sa Pilipinas ay ang mga Duterte. Kaya dapat lang burahin sila at dalhin lahat sa Netherlands. Ano sila doon? Mag-exile. Sila ang naninira sa ating bansa. May nakita ba kayo bukod sa mga Duterte yung bumibira? Sila lang. Kung ako sa katayuan ni BBM, no, never, don't. Yun lang. Diba? Sila naman talaga mga Duterte ang naninira sa ating bansa. Sila lang din ang dahilan kung bakit ang China dikit ng dikit sa ating kalupaan at ating mga kaislahan. Bakit may narinig ba kayo na grupo ni Juma Sison dyan? May narinig ba kayong grupo ng Liberal Party ng gugulo? Wala. Bagkus ang mga Liberal Party, sumuporta pa kay BBM. Diba? Wala kang naririnig dyan. Maskin yung mga dating nag-rally-rally, wala akong naririnig, peaceful. Alam nyo ba sa totoo lang, dati, ang daming kakamping na ayaw kay Digong. Ngayon, ang kakamping lahat sumuporta kay BBM. Bakit? Bakit hindi ba kayo nagtaka kung bakit ang mga Liberal Party at grupo at ang mga Aquino sumusuporta kay BBM? Kasi bakit? Si BBM kasi patas. Una pa lang, nung tumakbo si BBM pagka-presidente, ang kanyang layunin ay pagkakaisa.
unity. Di ba? Bakit? May narinig ba kayong mga Abu Sayyaf ng gugulo? Wala. May narinig ba kayong MNLF, MILF? Wala. Wala rin kayong naririnig dyan na NPA na pumapatay, nanununog ng bahay at nang-hostage. Bagkos ang mga Duterte lang. Di ba? Kaya kung kayo ang nasa sitwasyon at nasa katayuan ni BBM, wala nang pag-asang palayain pa si Digong. Pag pinabalik nyo yan, nako, times 10. Sasabihin lang ni Digong, nakalaya ako. O hulog kayo sa bitag ko. Times 10 ang gagawing kasalanan yan. Sisirain palalo ang ating bansa niyan. Dapat sa kanila, burahin sila sa ating bansa. Kasi sila ang nanggugulo. Di ba? Sila ang nanggugulo sa ating bansa. Pakinggan natin. Anong sabi dito sa news? Ito, mga kababayan. At iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyu naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ng ICC, sagot ni Yusek Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po, as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Nel Maribuko, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Ngayon mga kababayan, bakit ito hindi maintindihan ng mga DDS? Hindi naman po talaga tayo nakipag-coordinate sa ICC. Bakit? Hindi naman ICC ang humuli kay Digong, kundi Interpol. Bakit hindi maintindihan ng mga DDS yan? Laging isinasabi ng mga DDS, si BBM traidor. Alam naman niya na walang jurisdiction ng ICC, bakit niya pinapahuli si Duterte? Hindi po kayo nakakaintindi, mga bobo, tanga-tanga, inutil, lampas lupa, uto-uto, mahirap at pangit na lahi ng mga DDS. Hindi po tayo nakipag-coordinate sa ICC, bagkus nakipag-coordinate po tayo sa Interpol. Hindi naman ICC ang may karapatan na manghuli. May kaso si Digong sa Netherlands. Final nila Trillanes. Ngayon, saan nila final? Sa ICC. Serbisyo publiko ang aming Ngayon, yung ICC na yan, mga kababayan, ay nasa Netherlands. So ngayon, nung final sa Netherlands yan, miyembro pa tayo ng ICC. Ngayon, nung inatras ni Digong ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC, wala ng jurisdiction ng ICC. Pero nung time na yon, tumatakbo ang kaso. Nalilitis doon at nahatulang guilty for crimes against humanity ang grupo ni Digong at siyam pa na kaalyado niya. So, ibig sabihin, 10 sila lahat. Una si Digong at siyam na redacted na pangalan ang susunod. Ngayon, wala ng jurisdiction ng ICC, ipinasa ng ICC ang warrant of arrest ni Digong sa Interpol. So ngayon, ang Interpol, wala naman tayong problema sa Interpol. Yun nga ang sabi ko sa inyo, nga kabubuhan ni Digong eh. Tanggapin ninyo mga kababayan, na masabi kong bobo si Duterte. Bakit? Una, alam niya sa sarili niya na ang ginawa niyang pagpatay sa mga adik ay may possibility na makulong siya at hulihin siya ng ICC at makasuhan siya ng ICC. Ang ginawa niya, tinanggal niya ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Ang nakakalimutan niya ay hindi niya tinanggal ang Pilipinas bilang miyembro ng Interpol. Ngayon, dalawang klase kung bakit naging bobo si Digong. Una, nag-implement siya ng war on drugs. Or sa madaling salita, extrajudicial killings. Yan ang sikat ngayon, AGK. Nag-implement siya ng war on drugs. Ngayon, para hindi siya makasuhan, para hindi siya mahuli ng ICC, tinanggal niya ang Pilipinas, pagiging miyembro ng ICC. Pero hindi niya inisip na habang nakaproseso ito tinanggal, nakaprocess na din ang kaso na i-file ni Trillanes sa ICC. Nung tinanggal niya ito noong 2019, tapos nang litisin noong 2017 at 2018 at nakasuhan nga si Digong at guilty nga siya sa crimes against humanity. So ngayon, inaantay na lang ng ICC na maglabas sila ng warrant. O ngayon, ang problema, bakit ko nasabing bobo si Digong? Tinanggal niya tayo sa ICC pero hindi niya tayo tinanggal sa Interpol.
Nung ipinasa na ng ICC ang warrant o pare sa Interpol, ayun, tiklo ang lolo nyo. Diba, bobo? Maggagawa ka ng kalukuhan, nag-iiwan ka pa ng bakas. Dapat kung tinanggal mo ang Pilipinas sa ICC, tinanggal mo na rin ang Pilipinas sa Interpol. Diba? Kasi wala na nga tayo sa ICC. Yung ICC, doon pinasa sa Interpol ang warrant. Di ang Interpol ang naghuli sa'yo. Anong tawag doon? Tanga. Gumawa ka na ng kalukuhan, nag-iwan ka pa ng bakas. Dapat tinanggal mo na lahat. Hindi ka talaga dapat mahuhuli ng ICC. Ang problema lang, hindi naman ICC ang manghuhuli, kundi ang Interpol. Hindi naman tayo tinanggal sa Interpol, kasali pa rin tayo. Ayun, edi natiklo siya. Unang kabubuhan niya yun. Pangalawang kabubuhan, pinatawag siya sa Senado. Pinatawag siya sa Kongreso. Anong ginawa niya doon? Inamin niya lahat. Ako ang nag-utos nagpapatay. Pumatay ako. Inutos ko. Ako ang may sabi. Patayin mo yan. Punin mo yan. Putang inang yan. Lahat pinagsasabi niya kasi ang akala ni Digong, pangalawang kabubuhan ito ha. Unang kabubuhan, tinanggal niya ang Pilipinas sa ICC. Akala niya hindi siya makulong, pero hindi niya tinanggal sa Interpol. Ayun, hinuli siya ng Interpol. Pangalawang kabubuhan, kampanting-kampante ang lolo nyo. Ang sabi niya, hindi na ako mahuhuli nito. Kaya pwede kong bastusin ang Senado. Pwede kong pagtawanan sila sa Kongreso. Yung mga DDS naman, pumapalakpak. Ang galing ni Tatay Digong. Hindi kayang talunin ni Risa